Mga kaibigan, medyo nadali ako dahil palapit na ng palapit yung mga kaibigan natin. Dati ko mga kasama yan dati. Ay, kasama mo pala. Hindi ko pala kasama. Ano? So, kanina pa ako nagsasalita, pero ulitin natin para sa hindi nakakarinig. Bakit tayo narito? Ha? Bakit tayo narito? Narito tayo upang protektahan ang ating mga senadors dahil medyo nandito ngayon ang ating katotohanan. Ano yung katotohanan? Para malaman ng sambayan ng Pilipino, ano ba ang nangyari sa ating bansa. Pag ang mga senador ay makapagsimula, lalo na doon sa 12 brave soldier, at makapagsalita at makita sa media, matitwist ang pag-iisip ng mga ibang Pilipino at mga kasama kong NUP. Dahil ang katotohanan nandoon sa 18 soldiers, nandoon ang katotohanan at susundan pa ni Saldico. Pag nagkaroon at nagpayagan ng online meeting o online questioning, malalaman natin ang totoo. Ayaw nila, ayaw ng administrasyon na maipatuloy ang investigasyon ng flood control dahil sila ang pasimuno sa flood control na binibintang kay dating Pangulong Duterte. Ang katotohanan, 2024 na sa suna niya na ipagmalaki niya ang 550 billion flood control project. After 2 days, nagabaan ang Marcos administration. Binaha ang Pilipinas. Ngayon, hinanap yung 550 billion. 2004 yun ha. Tapos, lumipas ng suna noong 2025. Ang sinabi niya lang sa mga congressman, mahiya naman tayo. Ay, kayo pala. Ano, hindi ko maintindihan. Mahiya tayo. Kasi kasama siya doon. Umabot ang 2026 sa suna niya, ang pinapalabas ng mga taong bayan na nalinlang natin, sa suna ng Pangulong Marcos, 2026, siya daw ang nagpaimbestiga. Anong kalukuhan na naman yun? Ang talaga nagpaimbestiga ng una ay si Senador Marcolita. Kaya nga tinanggal nila sa Blue Ribbon Committee kasi palabas na, lilitaw ng katotohanan. Nagkaroon ng kredita, napalitan si Senador Escudero, napalitan ni Pito Soto. May tandem kasi ang dalawa na yan, si Pito Soto at saka si Senador Lacson. Sabi ni Marcos, hindi pala sa Marcos, hindi ko alam, basta sino bumulong sa dalawa, pasukan nyo ang Senado. May tirano kayo dyan eh. Kaya nyo paikutin ang Senado eh. May tirano kayo dyan eh. Ayun, pinaikot ng Senado. Hindi lumabas ang katotohanan. Di ba? Hanggang ngayon, walang katotohanan. Ang masaklap pa nito, yung mga nagsasalita ng katotohanan, yun ang pinapakulong nila. Nako, mabuti lang, hindi pa ako nagkagano. Si Kay Eric, nakasurvive lagi. Ano? So, mga kaibigan, kaya nandito kami, ang grupo namin, ng United People's Initiative at ano pa mga grupo dito na rito ngayon. At ang Filipino Guerrilla Forces ito, pag nakakita nyo Filipino Guerrilla Forces, medyo nanahimik ito kasi wala namang kalaban. Kaya nanahimik ang Filipino Guerrilla Forces. So United People's Initiative, pagkaisahin natin ang Pilipino para mapagtagumpayan natin ang katotohanan. Ha? Katotohanan lang po kami dito. Wala kaming ibang layunin kung hindi lumitaw ang katotohanan na binabaliktad nila ang mga Duterte daw, ang magnanakaw. Tingnan nyo, ang galing nila maglaso ng kaisipan. Ako nga nagtataka eh. Nagtataka ako sa mga kabaro ko. Pag nababasa ko ang pag-uusapan nila, parang putak Marcos pa rin eh. Ha? Pasensya lang mga kabaro ko ha, yung nag-iisip, hindi ko nila lahat ha. Pasensya mga kabaro. Pag sinabi kabaro, pulis, sundalo, coast guard, ano pa man yan, naka-uniforme.
parang utak Marcos pa rin eh, na sinasabi nila ang makasalanan Duterte. Tandaan nyo, kapulisan at sundalo, 40 years akong naging nasa AFP, more or less 40 years, 39 plus. Ano, mga kababayan, hindi ko na naramdaman, hindi ko naramdaman ang sagana sa military ng mga ibang nakaraang presidente. Totoo lang yan. At ang masaklap pa, mabuti lang isinawang pensionado doon sa increase. Oo, biro mo 100% increase. Nagulat ako. Sa more or less 40 years ko, hindi ko naramdaman ng increase. Minsan ay increase 5%. Ay, kay Marcos pala yun. 5%. Biro mo sa loob ng 6 years, 15% lang ang kanyang i-increase. Si Pangulong Duterte, 100%, more or less. So, ang layo. Tapos, ang mga sundalo at pulis ngayon, mapuporma. Ang gaganda ng baril nila, ang gaganda ng uniforme, ang kanilang mga full combat, magaganda. Pero sa panahon namin, magagandang itapon. Magandang itapon sa totoo lang. Ang combat namin noon, isang buwan lang na kaiikot namin sa kabundukan, sira na. Ganun ang buhay namin. Kaya masarap ang buhay ng sundalo at pulis ngayon. At binibigyan ng high regard ang kasundaluhan at ang kapulisan o ano pang may ibang uniforme. Tandaan niyo mga kaibigan, si Pangulong Marcos, hindi yan makatao, hindi yan makasundalo pulis. Ginagawa niya lang uto-uto ang pulis at sundalo. Bakit ko nasabi? Malita-malita yung binigay sa general eh. Ito sa patrolman at saka private, ang binigay 5%. Nakakaisulto, di ba? Nakakaisulto. Tapos, hindi, wala tayong magagawa. Kasi, sumusunod lang sila sa utos. Sumusunod sa utos na illegal. Sabi ko illegal. Pero yung nasa baba, nagiging legal. Pero yung galing sa taas, illegal. Pag down the line, hanggang sa, anong tawag sa mga ibang kwan, hanggang sa tingente, nagiging legal na. Nagiging legal na pagdating sa lieutenant. Kasi follow orders lang naman kami. So, mga kaibigan, mga kasama, nandito kami upang protektahan namin ang mga senador na hindi napasok ng mga demonyo. Ngayon, naroon na ba si Jingo Estrada? Wala pa! Pilit nilang i-aresto si Jingo Estrada para sila naman maghahawak ng ating majority. Sumama na! Sumama sa FTC. Sumama! Pero hindi pa natin nakukonfirm yun, Mamaya magkukonfirm yung nakakonfirm talaga. So, kung sumama, wala tayong magagawa kasi sumama eh. Pero kung ayaw niya, tao bayan! Handa ba tayo? Yes! Tao bayan! Handa ba tayo? Yes! Handa tayo ipaglaban ang karapatan. Ang sinasabing legal yung action nila. Yung kasi Pangulong Duterte nga alam naman natin na illegal pero nagiging legal. Kasi sumusunod lang naman yung mga tuta ni Marcos. So yun lang mga kasama, narito tayo sa Senado upang protektahan ang ating mga senador para lumabas ang katotohanan. Maraming salamat! Mabuhay ang Pilipino! Maraming salamat, retired Colonel Metran mula sa United People's Initiative. Bago po